Ang Philippine Navy ay gumastos ng bilyong USD sa paggawa ng 50 sa pinakamakapangyarihang monster warships. Ang Philippine Navy ay nagpaplano na gumastos ng paunang PHP 75 bilyon USD 1.5 bilyon upang bumuo ng isang 50 barko na puwersang maritime upang maprotektahan ang mga interes ng seguridad ng bansa at makahabol sa mga kapitbahay nito sa Timog Silangang Asya ayon sa isang senior naval commander. Ibinunyag din ng naval officer ang ilang big-ticket items sa pipeline sa ilalim ng second horizon ng modernization program na tatakbo hanggang 2023. Kabilang dito ang 2 corvettes, 6 na offshore patrol vessels, 2 landing platform docks, at 8 fast attack interdiction craft. Bukod dito, isinasaalang-alang din ng Philippine Navy ang 100 iba pang support vessel, at higit sa 30 fixed-wing at rotary aircraft na gagastusin ng gobyerno ng mahigit ₱100 bilyon, USD 2 bilyon. Samantala, formal na tinanggap ng Philippine Navy ang kauna-unahang bagong missile frigate warship na tinatawag na BRP Jose Rizal na ipinangalan sa pambansang bayani ng Pilipinas na si Dior Jose Rizal. Ang barkong pandigma ay magkakaroon ng 4 na anti-ship missile launcher, 2 Simbad Earthy Short-Range Surface-to-Air Missile System, isang 76mm main gun, isang Aselsan Smash 30mm secondary gun, at 324mm 3-tube torpedo launcher pati na rin ang helicopter deck, at isang built-in na hangar. Ang Hyundai Heavy Industries, HHI, ay nanalo sa international tender para sa pagtatayo ng 2 light frigates. Ang BRP Jose Rizal ay inilunsad noong Mayo 2019 at sumailalim sa mahigpit na pagsubok sa dagat bago ihatid sa Pilipinas. Ang pangalawang frigate na tatawaging BRP Antonio Luna ay inilunsad noong Nobyembre 2019 at inaasahang darating sa bansa sa Oktubre 2020. Ang kontrata para sa 2 barko na nilagdaan noong 2016 na ay inilagay sa PAP 16 na bilyon USD 323.6 milyon, kasama ang isa pang PHP 2 bilyon USD 40.4 milyon para sa mga sistema ng armas at mga bala. Ang iba pang nakaplanong pagkuha ng Philippine Navy hanggang 2028 ay kinabibilangan ng mga sumusunod. 4 pang frigate na armado ng mga anti-air missiles. 18 offshore patrol vessels, OPVs, ang kukunin para sa mga Exclusive Economic Zone, EEZ, patrols. 8 fast attack interdiction craft na armado ng mga short-range missiles mula sa Israel. 42 mas maliit na multi-purpose attack craft mula sa Taiwan. 2 pang madiskarteng sealift vessel. Ang Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, RAFM, na pinagtibay noong 2012 ay naglalatag ng 15 taong modernisasyon na plano na nahahati sa 3 yugto o abot tanaw. Ang una ay tumatagal mula 2013 hanggang 2017, ang pangalawa mula 2018 hanggang 2022, at ang pangatlo mula 2023 hanggang 2023. 2027. Ang makabuluhang kontrata na nilagdaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at South Korea para sa pagkuha ng 2 Gana-class missile corvette ay nagkakahalaga ng PHP 16 na bilyon, USD 323.6 milyon. Ang malaking pamumuhunan na ito ay binibigyang diin ang pangako ng Pilipinas na patatagin ang mga kakayahan nitong pandagat at pahusayin ang diskarte sa pagtatanggol sa dagat. Ang PHP 16 na bilyon na inilaan para sa 2 barko ay sumasaklaw sa konstruksyon, outfitting, at paghahatid ng Ganas missile corvettes, na inaasahang magiging mahalagang bahagi ng pagsusumikap ng modernisasyon ng Philippine Navy. Ang mga sasakyang ito, na kilala sa kanilang advanced na teknolohiya at mabigat na firepower, ay idinisenyo upang matugunan ang mga umuusbong na hamon ng kontemporaryong digmaang pandagat. Bilang karagdagan sa halaga ng mga korvette, ang karagdagang PHP 2 bilyon, USD 40.4 milyon ay inilaan para sa pagkuha ng mga sistema ng armas at mga bala.
Binibigyang diin ng alokasyon na ito ang komprehensibong diskarte na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtiyak na ang mga bagong nakuhang sasakyang pandagat ay nilagyan ng makabagong armas na nagbibigay daan sa kanila na gumana ng epektibo sa iba't ibang mga senaryo sa dagat. Ang pagkasira ng budget ay sumasalamin sa isang pangako na hindi lamang makakuha ng mga makabagong asset ng hukbong dagat kundi pati na rin ang pagtiyak na ang mga asset na ito ay armado ng mga pinakabago at pinaka-advanced na sistema ng armas na magagamit. Ang PHP 2 bilyon na inilaan para sa mga sistema ng armas at mga munisyon ay isang patunay sa dedikasyon ng Pilipinas sa pagbuo ng isang kapani-paniwala at matatag na puwersa ng hukbong dagat na may kakayahang tumugon sa isang spektrum ng mga hamon sa seguridad. Habang ang bansa ay nahaharap sa iba't ibang banta sa seguridad sa dagat, kabilang ang mga alitan sa teritoryo at mga ilegal na aktibidad sa dagat, ang pamumuhunan sa parehong mga sasakyang dagat at kanilang mga sistema ng armas ay isang estratehikong hakbang upang pangalagaan ang pambansang interes at tiyakin ang katatagan ng dagat sa rehiyon. Ang pinansyal na pangako na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas ay nagpapahiwatig din ng pagpapalakas ng mga ugnayan sa pagtatanggol sa South Korea, na sumasalamin sa isang ibinahaging pangako sa panrehiyong seguridad at katatagan. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa ay higit pa sa isang simpleng relasyon ng mamimili nagbebenta, na nagbibigay diin sa isang mas malawak na estratehikong partnership sa larangan ng depensa at seguridad. Sa konklusyon, ang kontrata para sa 2 Ganas-class missile corvette na nilagdaan ay kumakatawan sa isang malaking pamumuhunan sa pananalapi ng gobyerno ng Pilipinas sa pagpapalakas ng mga kakayahan nitong pandagat. Ang PHP 16 na bilyon na inilaan para sa mga sasakyang pandagat at ang karagdagang PHP 2 bilyon para sa mga sistema ng armas at mga bala ay binibigyang diin ang pangako ng bansa na gawing moderno ang sandatahang puwersa nito at mapanatili ang isang kapani-paniwala at may kakayahang postura ng depensa sa maritime domain. Ang pamumuhunan na ito ay hindi lamang isang mahalagang hakbang sa pagpapahusay ng pambansang seguridad kundi isang pagpapakita rin ng aktibong papel ng Pilipinas sa pag-aambag sa katatagan ng rehiyon. Ang PHP 16 na bilyon na inilaan para sa mga sasakyang pandagat at ang karagdagang PHP 2 bilyon para sa mga sistema ng armas at mga bala ay binibigyang diin ang pangako ng bansa na gawing moderno ang sandatahang puwersa nito at mapanatili ang isang kapani-paniwala at may kakayahang postura ng depensa sa maritime domain. Ang pamumuhunan na ito ay hindi lamang isang mahalagang hakbang sa pagpapahusay ng pambansang seguridad kundi isang pagpapakita rin ng aktibong papel ng Pilipinas sa pag-aambag sa katatagan ng rehiyon.